Magsama-sama, magpasalamat at maghalay ng hari, ipagdiwang ang pag-ibig niya, umindap sumayaw para sa kanya, umawit ng pag-ibig, pasalamatan. Ay kanyang tinubos, wala nang makapagpantay sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya't halina, magsama-sama, magpasalamat at magtalay ng awit,
Umingat sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-aray ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umingat sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Salamatan siya. Magsama-sama, kaya't halina. Magsama-sama, magpasalamat at mag-aray ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umingat sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-aray ng awit, ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umingat sumayaw para sa Kanya, umawit ng papuri. Pasalamatan siya. Sa pagsikat ng araw, ngalan niya ay purihin. Awitin natin ang pag-ibig niya. Hindi siya nagbabago, noon, ngayon, kailanman. Biyaya niya ay lagi niyang laan. Tayo'y magkaisa, kasambahin ang ngalan niya, pasalamatan siya, at ating isigaw sa buong mundo. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, tayo ay magsaya at luwalhatiin siya. Si Kristo ay buhay, si Kristo ay buhay, ating ipagsigawan sa mundo. Si Kristo ay buhay. Welcome to Love Fellowship Church, International Columpete. We are a family that promotes loving God and loving people. Join us as we celebrate the goodness of our God on the following online services and gatherings. Sunday celebration. First service, 7 a.m. to 9 a.m. Good evening everyone! Yes, Brother Egg, ito na yata kasama ko. Hello, good evening po sa mga nandiyan. Kasama namin sa FB Live. Yan, we are live sa ating simbahay online na namimiss natin sa pangatapang ito. Ang ating simbahay gathering sa bahay-bahay dahil nga sa sitwasyon sa paligid natin. Pero hindi tayo magpapatalo, hindi tayo magpapahinto dahil nga mayroong paraan na tayo po ay magsama pa rin. Daparin ako. Ayan, hindi tayo magpapahinto dahil nga meron tayong online. Yan, nandiyan si Brother Egay. Pasensya na, pinatay ko lang dahil nga nagla-live tayo. Ayan, okay. So, Jimmy Janet, good morning, good evening pala. Ayan, welcome sa ating simbahay online. Ayan, at si Kuya Ronald at sila
Brother Pabi, wala pa. Tignan natin kung pera ko sila. Anyway. Hindi na ko sila ng link. Ano, tatlo nagkatip mo sa kanyang pangalan. Siya nasa kalagitnaan. Hindi din, Brother Agay. Yan, kamusta ba ang baha dyan? Good evening po, Pastor. Ito po, baka po, kahit sa kusina ko po sa baba, baka pa rin po. Kasi nga, meron pa wala meron pang parating na baha. Galing sa sa Pampanga, sa Andaba, ganun, mga galing sa north. Bababa pa lang ngayon, kaya tumataas na uli ang tubig, kaya kahit wala ng ulan, at least ngayon nakita natin ng araw, pero tumataas ang baha kahit wala ng ulan. So let's brace for it, at hilingin natin ng biyaya ng Diyos na we will survive this by the grace of God. Ayan, okay, so tayo manalangin. Samahan tayo ng Diyos sa gabing ito sa ating pag-aaral. Tayo matuto sa tuturo ng Diyos sa atin sa gabing ito. Father God, salamat po sa gabing ito. I pray that you will speak to us. Lord, dalawa tatlo nagkatip po sa iyong pangalan, di ka na sa kalagitnaan, kaya we believe that you are here with us. Sasamahan mo po kami sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Yan tayo po sumamba sa Panginoon. Let's worship God. Together with the psalmists. Yan. Ako'y pinatawad, ako'y tinubos, ako'y pinagpalang lubos. Sa krus ng Kalbaryo, dugo'y binuhos, mga kasalanan.
sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na to, panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumulan kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukat
Salamat, Panginoon. Patuloy naming yayakapin. Amen, mga pangako ng Diyos, kaya panghahawakan natin, kahit sa panahon ito na binabaha tayo, pang-agang, believe God is with us. Amen, praise God. Kaya maraming salamat sa psalmist for that wonderful worship celebration. Praise the Lord. Kaya kahit baha, kahit tayo ay underwater pa rin at meron pang parating, kala natin tapos na, may umaraw na. Pero ayun nga, ang magandang balita nga ay may paparating pang blessing galing sa kanila, patinig sa akin ni Pastor JR. Ngayon lang daw ulit tumaas ang ganun ng kataas ang tubig sa kanila na binaha ko sa church nila. Pero anyway, we have the grace of God. Alam natin, kaya natin to sa biyaya ng Diyos. Amen. So magpatutuwa tayo. Sige po, Brother Agay, anong patutoo mo kahit na yan, tayo po ay nasa gitna ng tubig. Magandang gabi po sa atin lahat. Masasabi ko po is gabi po, tawag dito, abot-abot po ang pagdasal ko sa ating Panginoon kasi po nakita naman po natin sa balita, lubog po ang Hagunoy, ang Pampanga, lalo po sa mga bebe, ang Pontol, tsaka sa Mesula po, lalo na doon sa Calisol, sa Frances, maraming pong lugar na binaha. At least kahit pa paano po, maswerte pa rin po tayo kasi po wala pong landslide dito sa atin na hindi katulad po sa Baguio na may namatay po sa landslide at sa ibang lugar. At least kahit pa paano po dito sa atin, may warning pa po bago po tumaas ang baha. Kaya labis po nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon kasi po bumubuhos po sa ating mga kababayan ang mga relief goods na nagagaling sa gobyerno, sa mga nag-sponsor sa kanila. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon kasi din po iniingatan niya tayo dahil po sa tubig baha. Yung sa leptospirosis, saka ayan na po ang dengue, paparating na rin po. Kaya magdasal po tayo na ingatan po tayo ng Panginoon po ng ating mga kababayan, ipagdasal po natin na malaki po sila sa leptospirosis at sa dengue. At siyempre din po, dito sa ating sa Kalumpit taon-taon na nagkakaroon ng ganito pero hindi po siya dito dapat dito sa Mangan ganun po yata ang nangyayari. Kaya salamat po tayo sa ating Panginoon dahil ligtas po tayo. Yan po. Alam natin kasama natin ang Diyos. Nandiyan pala si Brother Bobby at si Sister Julie. Akala ko dahil wala sa internet hindi sila makasama. Meron pa ba kayong testimony sa kabila ng inyong underwater pa rin? Basta na po bahasan nyo. Brother Bobby, mahina ang signal nila, no? Dahil nga, mahina ang internet, wala sila internet, data lang sila. Anyway, kung kayo po ay makapag-share ay alam gawin na lang po. Okay po, pasalamat din kay Lord dahil nga kahit nag-isa ko ngayon dito. Pero kasama ko si Lord at salamat ko lang ay nga, medyo nagpahinga tayo sa paglalampaso kasi kahit nando ko binabaha ay tumatagas naman yung tubig sa pader. Kaya salamat na lang tumigil na at isa ngayon nakatayo ang paligid ang aking surrounding. At sa patuloy na provision, na hindi tayo pinagkukulang ni Lord, alam natin the Lord will provide for us and continuous healing. Yan nga pang ginagamit ko sugat ko immediate na. Kahit kung baka bukas makaliwa sarado na to. Thank you Lord, thank you Lord. Ayan, so tayo pinadako na sa ating lesson. Ang ating lesson last week ay tungkol sa pagpapatawad, forgiveness for others. Kaya ngayon pag-usapan natin ngayon ay ayun, hopefully this will work. About lifestyle. Yan.
kung meron talagang binago sa akin si Lord sa panahon ito, lalo na sa aking pagkakasakit ay yung lifestyle na para maging healthy. Hindi talaga pwede yung mga dating kinakain, mga dating gawi, para praise the Lord. At yun, na-check ako ng sugar ko kanina ay 83, ay 86, kaya medyo normal. Kaya praise the Lord, sana po magpatuloy. Talagang yun nga, hanggang sa ako'y gumaling na. Kaya salamat sa panalangin. Nandiyan po si Ate Gloria Cuenco. Good evening. Hanggang umaga hanggang gabi. Kasama natin si Ate Gloria Cuenco, si Jimich Janet. Good evening. Sino po ang makasama natin dyan? Kung sino po nandiyan, comment down below. At batiin na po natin si Lord. Yung kasama natin dito. Okay? Yan, para tayo involved talaga tayo. Amen. Si Cortez family, Pastor Armante, good evening, Pastor Rosena, at Cortez, at lahat na nandiyan sa Cortez na alam ko ay bagamat sa paligid nila ay maaaring walang tubig pero sa daan mataas ang tubig sa nila. Kaya ingat-ingat din po. Yan, katulad nga sinabi ni Brother Egay, ingat sa paglusong. Dapat may iniinom, may iniinom nila, sinasabing dapat inumin pag lumulusong na para iwas sa leptospirosis, kalaban na naman yung dengue at maraming bagay. So talagang ingatan tayo ni Lord, talagang we can only ask for God's protection sa panahon ito, na nawa ay talagang samahan tayo ni Lord. Yan. Sandali. Wala sa pwesto yung ako. Ang lifestyle, the 4 greatest meetings. Ano pag-usapan natin? Ito ay patungkol sa yung pag tayo nagsisimula ng bagong buhay sa Panginoon, meron tayong apat na lifestyle na dapat ginagawa natin para magpatuloy tayo sa paglago. Ayan, so let's go on. A lifestyle shaped by divine encounter. So yung lifestyle na pinag-usapan natin dito ay ito ay sa pamamagitan ng divine encounters with God. Yan nga, ito yung paraan na natin naranasan ng Diyos sa mga panahon ito, na kung saan tayo ay tunay na talagang nagkakaroon ng pag-meet kay Lord. Ayan, okay. So ito nga yung 4 greatest meetings. Yan. Lifestyle shaped by the meetings we value. So ang ibig sabihin nito ay yung ating lifestyle ay ito yung hubog ng mga meetings, yung ating dinadaluhan. Siyempre kung saan ka pumupunta, kung sino nakakausap mo, yun ay malaking bagay upang mahubog ka. Siyempre, di ba, katulad sa mga estudyante, kapag sila pumapasok sa school, di sila hinuhubog ng mga natutunan nila doon sa klase. At sa meetings, change our schedule, di ba? Kailangan natin mag-adjust, lalo for example, yung Sunday. Di ba? Kahit binabaha, kung talagang faithful ka, a-attend ka sa every Sunday, walang schedule kung tatanggapin kapag Sunday, dahil mahalaga ang ating meeting with the Lord, yung ating mga relasyon at even ang ating kinabukasan. Pero ang gusto nating magbago, ang ating buhay ay yung ating encounter with Jesus na nagbabago ng ating buhay. So, at ito mangyayari na, lalo na kapag tayo ay nadi-disciple. Yan, discipleship calls us to live continually. Dapat dire-diretso to. Okay, so pag-aralan natin ang 4 na greatest meetings na dapat na mayroon tayo. The 4 greatest meetings ay una, meeting Jesus. Yan. Diba? Yung ma-meet mo si Jesus na ikaw'y tumanggap ng bagong buhay. At meeting God daily, araw-araw. You develop a new lifestyle. Meeting God's people. You experience a new family. And meeting my mission, you discover a new purpose. So ito binagulo natin sa tawag. Ang meeting with Jesus ay yung
ikaw ay nadalo sa isang gawain na cell group in particular. Yan, meron small group na ikaw ay tumanggap na makasama ibang kapwa Kristiyano at makakilala mo si Jesus doon. At meeting God daily, yung daily devotion. Yan, yung araw-araw nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray, at hanggang sa ikaw ay tunay na talagang mabago ang lifestyle mo. At meeting God's people, ito yung Sunday service, Sunday celebration. Yan, may malaking pamilya ang iyong sinasamahan. At meeting my mission, ito yung mga training. Yan, kapag nagtitrain ka, ikaw ay nagkakaroon ng purpose, lalo ka nagiging kung ano yung dapat gawin nila sa buhay mo. Ayan, nandyan na po si Brother Ronald Estrella. Good evening. At nandyan na po, makabalik. Sana po ay siguro hindi kayo makapag-open ng ng camera kasi nga data lang. Pero anyway, if you engage, so mas maganda. Ayan, praise God. So let's start. Ano yung about the 4 greatest meetings na dapat sana dadaluhan natin. Dapat sana ay engage tayo. Dapat sana ikaw ay lagi nandoon. Regular Cuenco, testimony niya, thank you Lord, sa kabila na po ng paulit-ulit na baha, hiningalan po ako ng aking Diyos, kahit mag-isa lang po, ako binibigyan niya ako ng kakalakasan, paulit-ulit na paglilinis yan, oo. Hindi ka na maging thankful kasi pag nagreklamo ka sa baha, walang mangyayari. Lalo ka na maiinis, di ba? So enjoy mo na lang yung paglilinis, at least na lumalakas ka, di ba? Regular Cuenco, good evening yan. Okay, so yung 4 greatest meetings, simulan natin sa yung ating cell group o yung ating pagdalo sa gawain. Ito yung ang isa sa mga cell group na dadalo natin. Of course, itong ating ginagawa ngayon na tayo nandito para makilala natin lalo si Jesus. Yan, the meeting with Jesus. Yan, meeting with Jesus. Meeting Jesus changes everything, di ba? Di ba kapag tayo nasa isang gawain, nakikilala mo si Jesus at lalong nababago ang iyong buhay. Amen. Pakibasa nga, John 1:40-42, Brother Egay. John 1:40-42. Sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakuha ni Isaias ang kahulugan ng salitang ito ni Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon, sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawagin sa Cephas, na katumbas ay Pedro. Wow, yan. So, itong story si Andrew ang unang nag-meet ni Jesus. Yes, sa baptism dun sa Jordan River kay John the Baptist. Kasi si Andrew ay dating disciple ni John the Baptist. Pero nakita niya si Jesus, sumama siya. At doon nakilala nga niya si Jesus. Sinama niya si Simon, si Simon Peter, na-meet niya si Jesus. So ito yung parang alit na small group, nasa bahay sila. At lalo nakilala ni Andrew at ni Peter si Jesus. At si Simon nga, nakita natin, nagbago yung pangalan niya. Di ba? Peter, ginawang tinawag na Peter. Kaya nga, meron ako na devotion. Si Lord talaga nagbabago ng pangalan. So palagay niyo kung tatawagin tayo yung bagong pangalan, anong pangalan ng bagong meron tayo? Pero meaning to say, binabago talaga ni Lord ang lahat ng nakikilala niya. So meeting Jesus, ano nagbabago? Diba yung itong mga disciple na to, na-meet nila si Jesus at nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Ayan. Okay. So meeting Jesus, what changes? So number 1, meeting Jesus changes our identity. Wow! Amen. Nababago niya tayo. He sees who we can become. Yan, sa cell group, sa ating ginagawa ngayon, I hope na nababago tayo, natututo tayo, at lalo nating nakikilala si Jesus. At tayo, so Simon Peter was introduced as Cephas Peter, tapos pinagong pangalan niya, at dahil nga si Jesus ang ginagawa niya, hindi niya nakikita kung sino tayo,
at ang nasakikita niya kung sino tayo magiging. Yan, di ba? Di ba? So, nabibiwala tayo, we will still be transformed. Wow, amen. Magbabago pa rin tayo. Amen. Ano pa po yung ginagawa ng nag-meet tayo kay Jesus? Meeting Jesus changes our priorities. Yan. Brother Ronald. Hello, Brother Ronald. Yan. Paano ba nangyari sa iyo yan? Nung nakilala mo si Jesus nabago ang iyong mga priorities. Si Christ ang sentro ng buhay mo. Yan. Ano ang Yes po, may mga pagbabago po. Dati po, siyempre, nung tayo makabundo pa, iba yung ating mga priority, ating mga ginagawa, barkada, yan, kung anong kaksiya ng ating laman. Pagkabat ngayon, siyempre, prioritize natin ang ating gawain, ang gawain ng ating Panginoon Diyos na talagang naroon na pinapalawak natin. Amen. At pinapabalita ang kabutihan ng Diyos na patatoo na ginawa sa buhay ko. Yun po. Yung mga nasa FB Live, share nyo ang testimony nyo. Paano nabago ang priority nyo nung nakilala nyo si Jesus. Kasi ngayon talagang ginagawa ni Jesus, di ba? Binabago yung priority natin. Yung dating hindi mahalaga, mahalaga na sa'yo. Yung gawain nga, di ba? Yung Sunday service, pagbasa ng Bible, lahat mga bagay na yan, mahalaga sa atin. Dati, binabayo lang natin. Mahalaga sa atin, barkada, party-party, bisyo-bisyo. Pero hindi ngayon, priority natin si Lord. Amen? Kaya, napakagandang bagay na talagang nababago ang ating, kaya nga sa cell group, ayan, kaya nga, encourage natin na kapag cell group, pinaprioritize talaga natin kasi nga dito natin lalong nakikilala si Jesus at lalong nagkakaroon tayo ng tamang priority. When we truly encounter Christ, He becomes more important than our former lifestyle. Katulad nga sinabi ni Brother Ronald, diba nung pag tayo na-meet natin si Jesus, talaga mas magiging mas mahalaga yung si Jesus kaysa sa ating mga dating gawian. Kaya nga kapag totoong Kristiyano ka, mababago ka talaga, di ba? Mahalaga yung mga bagay na pinapahalagan ni Jesus. Amen. Praise God. Baka pag-engage mo ba ang mga Halili family? Hindi po, Pastor. Hindi po yata makakasama. Hindi, no. Nakikinig lang, no. Okay, meeting Jesus gives us a new beginning. Woo! Yan, ganda. Yan, second, pakibasa, Brother Egay, 2 Corinthians 5:17. Unmute. Di ba ba? 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na, kaya kung na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wow. Wala niyang pagdating. Kaya ito palitan na ng bago. Yan, di ba? Ano sabi yan? Yan, if anyone is Christ, he is a new creation. Yan, paano mo papaliwanag yan, Kuya Egay? Siyempre po, tulad po ako, nakipagkaisa na po ako sa ating Panginoong Jesus. Unti-unti, dati po ang lifestyle ko medyo mahaba buhok ko. Siyempre po, unti-unti po bigagi po yung pala nandito sa ating pag ako ay sumasamba sa ating church. Pangalawa din po, unti-unti ko na rin po binalis yung aking paninigarilyo, inom po ng alak. Sa akin sarili kaya po, iba po talaga pagdasa pagbabago po. Amen. Wow, praise God. Talaga, ito nakaka-excite talaga pag nababago ang isang Kristiyano, isang tao. Katulad ng Brother Egay nga, at mga binago ni Lord, talagang napaka-exciting. Kaya po, kahit na luma na yung kwento nila, kasama si Brother Ramante, si Blasto Noe, kahit nung tagal na yung kwento nila, namamangha pa rin ako, grabe. Hindi pagbagong ginawa sa kanila, dating drug addict, dating lasanggero, and all that. Tapos binago ni Lord, talagang wow. Yan ang kaya ni Lord. Kaya yung binabago pa rin tayo ni Lord. Kaya ako nga, talagang laking ng binago sa akin ni Lord. Lalo nga ito sa akin naging pagsubok. Ito yung proseso ng Diyos para ako maging ganap nga, sabi ng Bible. Kaya na-enjoy ko itong pagsubok na ito kahit masakit. Alam ko may ginawa si Lord. Amen.
So, Christianity begins with the personal encounter with Jesus. Yan, kaya nga sa cell group, yan, naranasan natin yan. Yan, your Christian life, it should not merely be about attending church. It begins with the personal encounter with Jesus. So, paliwanag ngayon, Brother Donald, na hindi lang tungkol sa ang pagiging Kristiyano, hindi rin pagdala sa church, kundi ito yung personal encounter with Jesus. Amen. Paano mo yan ma-apply sa buhay mo? Yun po. Yung sa akin po, nung makakilala po ako talaga, sabi ko nga po noon, yung kwento ko po nung hindi pa ako nakakilala mainitin po ang ulo ko madali akong tangin ko yung aking boses talagang kapag na lumalakas kaagad ang aking boses. Tapos nga po, na dati na sinasabi ko na po na gumagamit ako ng medicine na hindi naman prescription ng doktor. Kala ko okay yung dating. Kahit na nung napunta ko ng Saudi kasi malungkot ako, wala akong kaibigan. Siyempre, bago pa lang ako. Kaya doon, gumagamit ako ng makakapagpasaya sa buhay ko, sa feeling ko, na doon na nagiging okay ako. Kumbaga, nagiging malaya ako, nagiging tawag dito, na malaya na sinabi natin na nawawala yung lungkot. Kasi iba yung dating Pero nung makilala ko ang ating Panginoon Diyos talaga ngayon lahat bago. Lahat nawala. Umiinom ako, naninigay ako, nagbibisyo ako, lahat yan. At talagang naranasan ko ang mga ganong bagay. At salamat sa Diyos na ngayon na may competence ako na ipagmamalaki ko na talagang ngayon talagang alam nila na doon ngayon nabago na. Wala na lahat ng mga ganong sa ganong sitwasyon. Yan. Kaya personal encounter talaga, may babago talaga. Hindi pwedeng hindi mabago Talaga may mangyayari sa ating buhay. Ayan. So, that's the first meeting with Jesus. At yung normally nangyayari yan sa cell group. Pero pangalawang mahalaga rin, kaya ito declaration natin, I have met Jesus and my life will never be the same. Yan. Sabihin nga natin, sabay-sabay, declare natin, 1, 2, 3. I have met Jesus and my life will never be the same. Amen. Praise God. Bago ang buhay natin. Alam mo na, lahat ang dapat baguhin, pabago natin kay Lord. Ako, nagpapabago pa rin kay Lord. Naniniwala ko, pamunta na tayo doon. Ayan, praise the Lord. Yan, so pangalawa, meeting with God. Ito yung mga exciting din, araw-araw. So, a daily relationship, not just a Sunday routine. So, kaya nga dito natin nakikita yung meeting with the Lord ay hindi lang ito yung Sunday, kundi una nga yung cell group, yung gawain sa bahay, doon lalo nakikilala si Jesus. Pero ito nga yung ikaw, personal na relasyon, yung ating daily devotion. Yan, ito yung umaga, gigising ka, mag-pray ka, magbabasa ka ng Bible, at ibimit mo si Jesus. Ayan, so yan, Mark 1:35. Yan, pakabasa ko yung Ronald. Ito naman. Ano po yung Pastor? Mark 1:35. Mark 1:25. 35. 1:35. Mark 1:35. Sabi po dito sa Mark 1:35. Mark 1:35. Sabi po dito, madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Grabe, no? Kung si Jesus nanalangin, Son of God, nanalangin sa Tatay, sa God the Father, sino pa tayo dahil hindi dapat manalangin, di ba? How much more should we? Kung si Jesus anak ng Diyos, nanalangin pa, di ba? So, napakatindi ng talagang ng baby. Nakapasok na tayo. Sabi yun. Ayan. So, Jesus made the time to meet with the Lord, the Father. How much more should we? Paano tayo, dapat lalo tayong nag-meet kay Jesus araw-araw.
So, meeting God daily. So, paano ba natin nami-meet si Jesus daily? Number 1, prayer. Yan, sa panalangin. Develop a real relationship with God. Yan. So, sa pananalangin, ay lalo natin nakikilala ang Diyos. Ikaw, Brother Egay, anong karanasan mo sa pananalangin? Ano po, marami po akong interest sa pananalangin kasi po, marami po mga kaibigan ko ang humingi po sa akin ng panalangin. So maraming nag-ano talagang alam natin the Lord answers our prayers, diba? Kaya yung prayer is not simply asking God for things. Ito'y lalong makikilala. It is developing a relationship with Him. So hindi lang paghingi ng mga pangangailangan, kundi talagang lalong makilala natin siya. Mahalin natin siya, talagang siya maging bukang bibig mo, di ba? Hindi ibang tao. Kundi si Lord talaga, kahit na nakalimutan mo ng tao, wag lang si Lord na siya ang talagang siya yung laman ng puso mo. Kaya nga yun ang panalangin. Amen. So, kaya meeting God daily, number 1, panalangin. Pangalawa, the word. Yan, receiving direction, correction, strength, and nourishment. Yan, ang halilipa ang iba, titipid sa data. Yan, Kuya Ronald, ikaw, ano pa mo na-enjoy yung pagbasa ng Bible? Yun po. Nung una po talaga, Pastor, talagang napakasipag ko kasi ang dami kong mga devotion na notebook. Pero humingi po ako ng pamanin sa Diyos. Ngayon po, medyo minsan nakaka-skip po ako. Pero gano'n pa man yung mga minsan sa mga words na, diba? Kasi po napakasipag ni Sister Josie. Yan ang kada araw kasi minsan alas 12 pa lang, alauna. Walang oras si Josie kung magbigay. Kaya doon nababasa ko yung mga kanyang message sa akin na mga salita ng Diyos. Yan, mga verses niyo po. Pero malagdag ang word of God, di ba? Ang sabi sa Matthew 4:4, pakibasa ka, Matthew 4:4. Matthew 4:4. Sabi po sa Matthew 4:4. John, Hindi po. Matthew 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos. Amen. Amen, di ba? Ano yung sabi nun? Ano ibig sabihin doon? Yun po, hindi lamang po yung physical na pagkain na tayo'y nabubusog, tayo'y nagugutom ulit. Bagamat sabi po hindi lang sa tinapay na buhay ng tao, kundi importante po sa salita ng Diyos. Ang pagkain po na physical ay nagbibigay kalakasan. Sabi natin po, nagbibigay ng kalusugan, magandang kalusugan. Bagamat ang ibinibigay po ng salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya doon po tayo kailangan na talagang mag-focus po sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Kasi nga yung salita ng Diyos pagkain yan kaya nga kung kakain ka lang paminsan-minsan, magugutom ka, di ba? Oo nga, dahil nga medyo meron tayong issue ngayon sa ating health. Talagang minsan parang lagi ko naramdaman lagi akong gutom. Kaya every now and then lagi merong daon biskuit na at least para maging malakas pa rin ako. So kung sa physical, kailangan natin yun, how much more ang Word of God, di ba? Na talagang bumibigay sa atin para lalo tayo maging healthy sa ating spiritual life. Yan, of course, yung meeting God daily, kasama dyan yung ating worship. Yan, praise God kay Alexa. May companion ako rito, pakala niya Alexa. Ano yun? AI. DI yan, AI. Pag sinabi ko, Alexa, please pray, praise and worship. Yan, mag-play na siya. Kaya nakaka-worship na ako kay Lord sa pagtugtog niya ng worship. Kaya malaga ang worship, diba? Offer your whole life to God. Pakibasa nga, Brother Egay, Romans 12:1. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ala-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nag-uusap sa iyo bilang isang handog buhay dapat sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ng Diyos. Ayan, okay. So, ang Word of God ang pagsamba ay
Hindi lang tuwing Sunday, di ba? Katulad na nakita natin sa worship, talagang Sunday yun, ganda, celebration, ang ganda ng music, pero hindi lamang dapat Diyan tuwing yung Sunday. pangalan ko kanina. Parang din po. Nandun din Ito po, sandali po. Pakimit lang po, pakinig sa salita. Pakimit lang po. Naririnig po, okay. So, ang pagsamba po ay hindi lang tuwing Sunday, di ba? Ito ay araw-araw to offer our lives. Ang sabi nga nun, body eh. Di ba? Ba't kaya sabi nga ni Pastor Reggie, ba't ba body ang offer natin sa Panginoon? Di ba dapat spirit? Kasi nga ang body natin ang makulit, di ba? Yung body natin mahilig sa layo ng laman. Ang body natin gusto pahinga, body natin gusto kumain, body natin ayaw magsimba. Pero sabi ni Lord, para ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon, ialay mo yung katawan na hindi sumusunod kay Lord. Diba? Para maging buhay sa Panginoon. Kaya ang ating katawan, inuutosan natin na sumamba sa Panginoon para talagang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. So, yung worship ay isang paraan sa ating devotion na tayo nga po ay lalong mapalapit sa Panginoon. Ayan. So, devotion, build a consistent daily time with God. Yan, ito ay araw-araw. So, hindi lang paminsan-minsan, yung katawahan mo natin kay Pastor Kuya Ronald, gawa ng paraan, di ba? Kahit na ilang minuto yan, basta mahalaga una si Lord sa paraan na talagang unahin natin siya. Yan, dahil a new believer must learn that Christianity is not Sunday's lifestyle, it is a daily relationship with God. Amen. So what happens in public is strengthened by what happens in private. So, yung ginagawa mo sa daily devotion, personal life mo, personal devotion mo, ito ay nagpapalakas sa iyong public life sa patotoo. Yan, kaya nga mahalaga na taga-engage tayo sa pagsamba. Amen. Praise God. Yan. What happens in public is strengthened by what happens in private. Amen. Yan. Kayo ba ng Halili family ang mag-engage? Kasi hindi ko alam kung kasi nga meron sila So yung pangatlo, una yung ating cell group, yung meeting with Jesus. Pangalawa yung ating devotion, personal devotion with God. Pangatlo yung ating yung pangatlong meeting na mahalaga sa atin ay meeting with God's people. Ito yung maramihan spiritual family sa church. Yan, at sa last 2 Sundays, nalimitan tayo dahil nga sa baha. Pero pilitin pa rin, meron tayong online at meron paraan para tayo ay talaga mag-engage pa rin. Yan, so Christianity is lived in spiritual family. So malaga na ikaw ay talagang kasama sa isang spiritual family. Yan, so we don't walk alone. Amen. Yan pa kadasa Brother Ronald. Acts 2. Yun po, sabi po sa Acts 2:42. Acts 2:42. Ay po dito. Hinilalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nanalangin. Amen. 47 hanggang 47. 47. Hanggang Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Naghari sa lahat ng ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian at itinuturing na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at sa pagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan nila ang lahat ng tao at ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Amen. Amen. So anong ginagawa nila? The early believers, sila ay nagsama-sama sa ilang bagay. Number 1, teaching. Yan, nag-aaral sila.
fellowship, yung ating mga ginagawa sa church, at breaking of bread, yung communion yun actually, at pananalangin. So talagang mahalaga yung yung corporate life, yung Christian, yung community life sa church. Kaya huwag na, hanggat maaari, of course, limitado tayo ngayon dahil nga sa baha. Pero hanggat maaari, huwag nating imamimiss. Amen. Yan. Hello, Brother Fabi. Sister Julie, kumusta na po kayo? Kaya niyo po magsalita? Ayan, mamatay sila. Nagtitipid sa sa data. Anyway, katulad sa Brother Fabi at Sister Julie, medyo namimiss na natin sila. Dahil 2 linggo na nga sila hindi makalangoy. Malalim ang baha sa sa papuntang Lalo ngayon mas malalim. Dahil nga dahil nga anong nangyari po ay parating yung tubig nila sa Candaba. Kaya akala natin tapos na yung kalbaryo natin dahil nga tumigil na ang ulan. Pero hindi natin alam, parating pa lang yung galing sa Candaba. Alam po, kamusta na po kayo? Namimiss po ba ang church? Sister Julie? Opo. Kamusta na po kayo? Ano po namimiss niyo yung church? Dahil nga kayo po ay siyempre natrap sa tahanan nyo. Yan, ano po namimiss niyo sa church? Bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Good evening po, Pastor. Yan po, yan. Ano po namimiss niyo sa church? Good evening po. Ayun, hindi tayo narinig. Ano po namimiss niyo sa church? Namimiss, kamo. Ano po yung Pastor? Ano po namimiss niyo sa church? Dahil nga po kayong 2 linggo nang hindi nakakasama sa gawain. Namimiss na po. At 2 linggo na. Oo nga po eh. Ayan. Malalim pa po eh. Ano po Dito namimiss pa lang niyo? kasi sa pagpunta pala ng highway hanggang dibdib ng tubig yan. Oo nga po. Ano Masasakyan pa. ano nga po namimiss niyo sa church? Ano po ang hinahanap Opo. natin sa Miss na. Ano nga po? Hindi no. Ang hinahanap lang po yun talagang dapat nagkakasama-sama, nagkakapalakasan. Dito naman po sa bahay, ginagawa namin talagang puro basa ng Bible at talagang yung time hindi namin sinasayang. Oo. Namiss po namin yung gawain. Yan talaga kaya nga pamilya tayo kaya nga hopefully ay yan bumaba na pag-pray natin na talagang although nga may paparating pang baha pero the Lord will be with us. Ayan, kaya katulad nga nito sa dati sa church sa Acts, yan itong ginagawa nila, and I believe namimiss nila Sister Julie at Brother Fabi yung pagsasama-sama, yung prayer together with others at yung communion na hindi nila nagawa lang last per Sunday dahil nga wala sila So going with God's people. So number 1, kasi nga kailangan natin ng spiritual family. Amen. We need a spiritual family. Yun. So we did the spiritual family. Bakit natin kailangan ng spiritual family, Brother Egay? Bakit mo kailangan ng church? Siyempre, Ito 2 linggo kung tempo po na natin. dahil nga baha Saka nagkasakit ka pa, di ba? Kasi Nagkasakit ng ka. Panginoon. Di ba nagkasakit ka? Opo, nung last week po, nagkasakit po ako nung Thursday po. Nagsilip po ako sa Lindon. Talaga, hindi po nagiging maganda ang takbo ng katawan ko. Last Sunday po, dito po ako sa sa po namin dito may church po dito yung C4 po doon po ako nakapasok. Kaya okay lang po. At Sunday po na okay lang sa balita doon po ako budget po. Sila Pastor Marita na medyo per Sunday yata hindi nag-service dahil nga baha pa rin sila. Yan, pero kailangan natin talaga kaya gawin natin paraan kaya sa church by all means maghahanap tayo ng lugar kung paano tayo magsasama-sama kaya minsan online
Pero hangga't maaari ay face-to-face, iba rin talaga yung face-to-face, di ba? Yung nagkikitaan tayo, nagkakalakasan. Ayan. At pangalawa, we grow through fellowship. Yan. Encouragement, correction, and prayer. Ang ating presidente ng Men's Fellowship. Ano ba nagagawa sa'yo ng fellowship, Brother Ronald? Yun po, napakahalaga po ng fellowship sa mga pagkakataon na magkakasama-sama, nagkapalakasan, nanalinganan, na kapag may nanghihina, at doon naipag-pray po natin, may mga kasakitan na kailangan ng prayer, katulad po ng mga kapatid po natin sa panampalataya na ngayon ay dumadako sa kanilang kalusugan, kaya atin napapray o hindi man nakakasama, bakit yung kalakasan ng bawat isa na nagkakatipon-tipon at doon ay pinag-pray yung mga tao na hindi nakakasama. Amen. Oo, siguro dahil nga wala tayong lugar, di ba, lately. Hindi tayo nagkakaroon ng men's fellowship. So, siguro sa Sunday, kung sa CCA man tayo, suggest ko siguro kahit na visitation tayo, yung pwedeng puntahan, yung pwedeng dalawin na para mapalakas natin kasi iba talaga yung tayo, di ba, nagsasama-sama. Ako nga nag-isa ako dito talagang I'm raring to talaga to meet people, to fellowship, to visit, and to really encourage people. Kasi nga, yan, encouragement yan, correction, prayer, ang gagawin natin. Pangatlo, we are part of the body of Christ. Brother Fabi, yan, pwede niyo bang basahin 1 Corinthians 12:27? Basahin po. Yan, 1 Ano Corinthians po ang verse? Ako na. 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Ayan po. Yan, so ano ba ang ibig sabihin na tayo? Hindi po ba? Tama. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ano po ang mahalaga sa inyo? Yan, paano natin nararamdaman na kay bahagi ng body of Christ? Doon po kasi, amen. Sabi nga, tayo ay mga sangkap ng katawan ni Kristo. At ibig sabihin, kung tayo nagsasama-sama, talagang naroon yung mga nararamdaman natin yung kagalakan. Lumalakas yung ating spiritual na buhay. At importante po talaga yung nagsasama-sama lagi. Kasi hinahanap-hanap namin yung laging nagkakasama-sama tayo. Kaya nga every Wednesday na kami at pag-aaral ng salita ng Diyos. Napaka-importante po kasi isang nagbibigay kalakasan sa bawat isa. At higit sa lahat, yung ating espiritu ay talagang naroon na sabi nga, buhay na buhay. At talagang tumatatag. Yun po, napaka-importante nga yung sama-sama lagi. Yun nga lamang, hindi namin magawa. At talagang sa sitwasyon, ang rito, talagang mas lumalim pa nga ngayon ang baha. Kaya atin. Kaya mapagbibigay pa rin ng kalakasan. Amen. Yun lamang po. Yung katis, nag-engage ka sa online, although parang wala may na internet sa inyo, no? Pero by the grace of God, tayo, kaya nga, yung body of Christ tayo, di ba, kaya damdaman natin yung lungkot, di ba, nung nakita natin ng Sunday, konti lang kami, at maraming wala, kasi parang ang tawa niya na nawala yung kamay, nawala yung paa, ang hirap kumidos. Pero sana po ay kapag nagkita na tayo, hopefully sa next Sunday, ay magsama-sama na tayo by the grace of God. Ay talagang yakapin natin ng bawat isa kasi grabe, sobrang miss yan. Imagine talagang napakahirap ng nagkakahiwalay tayo. Alam natin ng pandemic, diyan tayo nahirapan at ang dami talagang nalungkot na nagkahiwalay. Ito parang pandemic, dahil nga sa baha, ay limitado tayo sa ating mga galaw. Pero sasamahan tayo ng Diyos, amen? So, Amen. Part of the body of Christ. Yan. Kaya nga, we don't simply attend to a cell group, we become part of the spiritual family. Yan. Hindi lang cell group, kundi yung malakihan din sa Sunday celebration, damang-daman natin yung tayong pamilya.
Kaya kung connected people grow, and isolated people becomes vulnerable. Kaya nga, sa mga hindi nakaka-attend, sana po mag-connect tayo. Yan, tayong mga leaders, hanggat maaari, kumustahin natin yung mga bawat member natin na medyo na hindi tayo na-detach tayo, katulad nga ngayon, dahil nga tayo ay hindi nagkita-kita kahit sa PM lang, naramdaman nila na tayo malasakit. Diba ako nga, tuntuan na mayroon nangangusta. Ibig sabihin, mahalaga ka sa kanila. Ganyan din tayo, kung mangungumusta man lang tayo sa cell group, ay sa PM, ay maramdaman nila tayo na tayo po ay pinapahagan natin sila. Amen. Praise God for the family of God. So, can you comment down below sa FB Live? I love the family of God. Yan. Nawawala rin ang internet nila. Ang dami nawawala ang internet. Kaya, tsaga-tsaga lang sa mga nag-stay dyan. Yan. So, pakicomment down below. I love the family of God. Yan. Panghuling fellowship. Panghuling greatest meeting ay yung meeting with our mission. Yan, save people become sent people. Yan, hindi tayo tumitigil sa tayo nag-enjoy lang sa fellowship, sa ating daily devotion, sa ating mga cell group, kundi gusto rin natin matrain. Gusto natin tayo ay kaya nga to, ginagawa natin to, although 2 linggo na tayo medyo nawala. Pero tutuloy natin to by all means. Kapit lang tayo. Just stay put sa mga nagtatraining at encourage natin sa lahat na mag-engage dahil mahalaga na tayo po ay maging bahagi ng misyon. Yan yung ating ginagawang training, yung SOL. So you meet the purpose of God. Yan. Pakibasa, Brother Ronald, Matthew 28:19-20. Sabi po sa Matthew 20, 29-30, 19-20. Sabi po dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Amen. Wow. Go and make disciples of all nations. Yan. So, paano natin gagawin, Brother Ronald? Basta po, ating dapat abutin, hindi lang pala ilan. Talaga pong share talaga sa mga kakilala at sa mga kapwa, hindi kakilala. Siyempre po, yun po. Talaga po, yun po talagang inuutos ng ating Panginoon Diyos. Great mission na ipahayag ang kanyang salita. So, hindi tayo niligtas ni Lord, di ba? Just for nothing. Talagang we should meet the purpose of God in our life. Yan. Jesus did save us merely so we could enjoy salvation. Kaya may kulang pa rin talaga sa mga Kristiyano na okay, nag-enjoy sa fellowship, may devotion, mga cell group, tapos hindi man nagpapatrain. Umuupo lang sa Sunday service at walang nagagawa para sa Panginoon. Kulang pa rin. Parang hindi sapat talaga. Talagang, kaya nga sinasabi ko, hindi lang yung committed people, hindi lang nagpalista ang dapat magpatrain. Lahat tayo talaga. Kasi hanapin ni Lord yung trabaho natin. Hanapin ni Lord yung ating bahagi sa Great Commission, and that is to go and make disciples. Dahil litas tayo ng Diyos to become witnesses and make disciples, ang ating temang this month ay bold witnesses, di ba? Talagang tayo maging saksi. Sama-sama tayo sa pagiging saksi. Di ba? Amen. God. Yan, living the mission. Yan, pakibasa, Brother Fabi. Ephesians 2:10. Saved. Efeso. Yeah. We are saved more and more. Ayan. Nasaan na po? Ito sa Efeso chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Yesu Kristo,
ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yan, upang gawin natin. Oh, so ba't daw tayo nilikha ng Diyos para sa anong dahilan? Tayo po ay inihanda na niya noong una pa man upang gawin natin. Ibig sabihin, kung ano tayo ngayon, ay ito'y gawa ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, noong tayo hindi pa nakakasama o hindi pa natin kilala si Yesu Kristo, nung pa man inihanda na pala tayo. Kaya isa tayo sa pinili ng ating Panginoon na talagang ihanda para sa mga darating na panahon upang tayo ay maging isa na magbabalita sa lahat ng tao na talagang ang ating gagawin ay puro mabuting gawa ang talagang ibibigay sa atin ni Lord. Kaya yun nga po, talaga maging handa tayo sa lahat na mabubuting gawa. Yun. So meron tayong mabuting gawang dinisign ng Diyos na ikaw lang nakagawa nun. Yan, we are God's workmanship created for good works. Ano kaya mabubuting gawa na pinapagawa sa atin ni Lord? Dapat, sana po by this time may alam nyo na. Yan, katulad sa inyong mga lingkod, kami tinawag ng Diyos sa paglilingkod para mangaral, para encourage, empower ng ibang tao, talagang i-train ng mga tao, gawing leader. So talagang ako ay talagang hindi huminto na mag-isip ng paraan talagang mas ma-empower ang mga anak ng Diyos. Sana po tayo gawin din natin yun, yung bahagi natin na tayo nga po ay nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa. Yan, we are God's workmanship for good works. Yan, ano kayong mabubuting gawa? Ano kayong dapat mong gawin para talagang magawa natin yung mission natin sa buhay? Pangalawa, sabi dito, we are called to reach others. Yan, tayo nilikha, tinawag ng Diyos para pabutin ang ibang tao. Yan. The person, ikaw, Brother Egay, paano mo magagawa yan na abutin ang ibang tao? Dahil tinawag ka ng Diyos para abutin ng ibang tao. Ano po, palagi po akong nagpapatotoo sa mga nagiging customer ko po dito na sinisharean ko po sila na lalo't malimit po na nagugulo. Kaya ako nito sila na ayun po. Amen, yan. Oo, kaya lahat ng kakilala natin na hindi anak ng Diyos ay pagkakataon natin na tayo mag-share. Sabi nga, every Christian is a missionary and every unbeliever na hindi natin kilala is a mission field. So lahat share natin na hindi nakakilala kay Lord, na talagang makilala nila si Lord. Amen. At pangatlo, we are called to make disciples. Yan, Brother Ronald. Yan, paano natin gagawin yan? We are called to make disciples. At katulad po na ang ginagawa namin ni Brother Pabi ngayon sa mga nakaraan. Ngayon po wala po kami mga Bible study. Ngayon po, pinupuntahan po kami mga pamilya para po abutin at ilapit po at ipakilala at ilapit po ang ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Na katulad na buhay namin na binago ay talaga pong gano'n din po kikilos ang Diyos po sa kanilang buhay. Amen. Kaya sana pagbalik natin, paggupa ng bahat, talagang gawin natin paraan na sila ay abutin. Kaya ngayon meron tayong project sa church, LFC Economic Cares, na magsama-sama ng ating pwedeng i-share na kahit magkano para kahit sa pagbalik natin sa kanila ay meron tayong maabot na tulong sa kanila dahil nga sila nabaha. So discipleship means helping someone follow Jesus, grow spiritually, and eventually disciple others. Yan. So tayong goal natin yan, kaya yan, meron tayong dinidesign ngayon na lahat ay talaga mag-engage sa discipleship after ng ating SOL. Didiretso natin yan sa discipleship, kaya nga tayo po'y magtuloy lang, tayo mag-excited na tayo mayroong i-disciple na para tayo lalong lumago. Yan. So our lifestyle becomes a testimony in character, family, work, and relationship. So ating buhay ay magiging patotoo yan.
sa ating ugali, sa pamilya natin, sa ating trabaho, at sa ating mga relasyon. So, people should see Jesus not only in our words, amen, but in our character, family, work, relationships, decisions, and service. Yan. So, paano tayo maging mabuting halimbawa? Yan, sa ugali, kaya kailangan pakita natin talaga, kaiba tayo eh. Ito yung sinasabi ko na kahit sa pagharap sa problema, sa baha, sana maiba naman tayo na hindi tayo nagrereklamo, di ba? Ulanod ka na naman dyan, di ba? Natatawa ko sa minsan sa bakasya na nagpo-post eh. Parang nararamdaman mo nagrereklamo sila eh. Kasi pag nagrereklamo ka, wala kang kaiba wala kang kaibahan sa sa unbeliever, di ba? Sila nagrereklamo sa traffic, sila nagrereklamo sa baha, sila nagrereklamo sa ulan. Pag ganun, walang nabago sa atin. We are just the same. Diba? Mag-enjoy pa rin tayo. Magpasalamat pa rin. Nabuhay tayo, nainingatan tayo ni Lord. Kaya salamat kay Ate Oyi. Diba? Ang pinapasalamat niya kay Lord, hindi yung baha kundi yung may lakas siya na maglinis. Diba? Kasi kung magreklamo sa baha, wala na, hihina ka na lang. Diba? Pero magpasalamat ka dahil may lakas ka na, na maglinis at maging blessing pa sa iba. Amen. At tatandaan natin, ang lahat ng mga taong magpapasalamat, ayun ang talagang hindi pababayaan ni Lord. Yan ang i-bless ni Lord. Diba? Yung attitude of gratitude, yan ay lalong magiging magtataas sa atin. Amen. Praise God. Kaya tayo pa maging blessing sa ating mga kapatid. Amen. Yan. So, application. The goal is that simply I met Jesus. The goal becomes I will help someone else meet Jesus. Sana po maging, lalo ngayon sa ating tema sa buwang ito, bold witnesses. Hindi lang tayo, wag lang natin pagmalaki na nakilala natin si Jesus, pero ang goal natin, tumulong tayo sa ibang tao. Kaya wag natin bibitaw yung ating mga cell group. Balikan kagad natin pag tumuyo ang lugar, panahon, o kahit sa ngayon kahit i-PM sila, kahit sa engage sila sa online, para sila po ay talagang lalong mapalapit to kay Jesus. Amen. Amen. Praise God. Yan. So, personal check-up. Yan, bago tayo mag-wrap-up dahil overtime na pala tayo. I truly met Jesus? Yan, kung tinanggap mo na ba si Lord? Am I meeting God daily? Yan, araw-araw ba tayo nagde-devotion? Am I connected to God's people? Kayo ba ay, mahal niyo ba pamilya ng Diyos kahit namimiss natin ngayon? Sana namimiss nyo. Dalang mo din natin na hindi namimiss ang ating mga kapatid, yung Halili family, kahit si Brother Egay. Yan, pero at least si Brother Egay nadadalo sa malapit sa kanila dahil nga baha Am I living out God mission? Yan, yung tayo kahit anong paraan ay ginagawa natin mission. What is the one area God wants me to strengthen this week? Sana may palakas tayo sa 4 na meetings na pinag-aralan natin ngayon. Yan, as we wrap up, I will not live an ordinary Christian life. Sabay ba natin declare to? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. I will not live an ordinary Christian life. I will live a lifestyle of living with Jesus, walking with God, going with people, and fulfilling His mission. Amen. 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 Praise God. So, sandali. Yan. So, discipleship challenge. Encounter Jesus, establish your faith, connect to a spiritual family, and become a disciple measure. So, may proseso yan. Kung nandito na si Jesus, lumakas ka sa pananampalataya, connect to spiritual family, and become a disciple maker. So, meron tayong process na pinadaanan. Because when you truly meet Jesus, you don't just receive a new life. You begin a complete new lifestyle. Yay! Amen! Yan, that's the lifestyle na talagang enjoy natin na ating buhay. Okay, before we go, let's have our final takeaway. Yan, simulan natin kay Brother Fabio, Sister Julie. Takeaway. Mauna ka. Sige po. Ako naman yung ating napag-alaran dito sa 2 Corinthians 2:10 na kailangan natin na kung ano yung buhay natin ngayon ay talagang binago ng ating Panginoon dahil sa nakikipag-isa tayo kay Kristo at tayo ay nilikha parang siya ay mabigyan ng parangalan natin ang Panginoon at yung mga salita na ibahagi natin, kailangan natin ibahagi natin to sa mga tao at
mag-disciple tayo. Kung ano man yung mga buhay natin, kailangan baguhin natin na upang tayo ay makapag-disciple sa lahat. Amen, amen. Kailangan natin yung gabay ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng discipleship sa lahat ng tao. Amen. Amen, amen. Praise God. Yan, si Father Fabi. Para sa akin naman po, sabi nga, tunay na kung tinanggap natin ng ating Panginoong Jesucristo, sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng mga bagay lumipas na at tayo ngayon ay bago na. Kaya kung dati wala tayong panahon sa salita ng Diyos, ngayon na bago tayo, nagkaroon tayo ng panahon para magbasa ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng panahon para manalangin, at malaking pagbabago. Kasi nga, yung mga dating gawa natin ay wala na, lumipas na eh. Kaya ngayon, yung bago na ito, yung talagang pahalagahan natin ang salita ng Diyos na talagang ating tinanggap, na sa pagkakataong ngayon ay talagang naramdaman natin ang kagalakan. Ibang kagalakan yung ating nararamdaman. Kasi nga iba na yung namumuhay sa atin. Ang Holy Spirit na ay nasa atin. Kaya napakasarap pagka tayo nagbabasa ng Bible, lalo na po ngayong panahon na ito, nasa bahay lang kaming dalawa. Kami walang ginawa ngayon kundi magbasa ng Bible at gumawa ng sa devotion. Gabi-gabi meron ng devotion ngayon. Kaya praise God. At napakalaking bagay. Kahit nasabi ko agad, hindi tayo nakaka-attend, na-focus kami ngayon sa pagbabasa ng Bible. At hindi nga kami bumababa ng bahay, nandito lang kami sa itaas eh. Kaya si Lord pa rin ang talagang una sa amin. At pag bumababa ako roon, sa halip na malungkot, pag nagpatugtog ako ng mga praising song, ako'y sumasayo kahit na nasa baha. Kaya nagpupuri pa rin ako sa Panginoon. Kaya, hallelujah. Kaya kahit na malalim ang tubig, hindi kami masyadong nag-aalala. Kasi nga, ang Diyos ay kasama natin. Kaya, iyon ang pinaka number 1 na talagang ang pakaisipin natin, yung ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Kaya, iyon ang malaking pagbabago sa ating buhay. Meron tayong inaasahan na meron tayong katulong sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. Yun lamang po at purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Brother Agay, yan, anong take away mo sa ating lesson? Hello, Sister Lou Maglalan. Good evening. Kanina is napakaganda po siya. Na sa panahon po ngayon na kalamidad, sa panahon po ng tag-ulan po ngayon, ipagdala po natin yung ating mga kababayan sa buong Pilipinas na mas maayos po ang kanilang buhay, bagamat may malakas ng ulan, baha sa kanila, ingatan po ng ating Panginoon, bigyan po sila ng biyaya galing sa ating Panginoon. Yun po. Amen. Salamat po, in Jesus' name. Yan, ingatan tayo, Lord, habang tayo nasa baha pa rin. Brother Ronald, Estrella. Yan po. Sa buhay po ng isang tao, ang talaga pong pinakamahalaga po, na ultimate na talaga pong yung halaga ay makilala po at magkaroon po ng relasyon sa Diyos. At doon po, papasok po ang lahat ng yan, yung pagbabago ng buhay, yung binagong buhay, at ngayon din po yung patuloy na paglaki o paglalim sa atin. Katulad ng ginagawa po natin ngayon, pag sa araw-araw na prayer, sa pag-worship, dapat tayo makita po sa atin yun, yung mga binagong ugali, karakter, lahat po isama-sama o corporate. At ngayon din po sa huli po ay pag-share o pagpapahayag ng kanyang salita sa mga kakilala at ganyan din po sa hindi kakilala po. Yun po. Talaga po na yun dapat po ang makita sa ating buhay na hindi lamang tayo na inaligtas kundi ipamahagi din po natin kaligtasan na yun na libre na natanggap po natin. Yan po, amen. Yan po. Wow, kaya ang Christian life talaga, hindi lang to stagnant, di ba? Talagang nagpapatuloy ito, it evolves, ito'y dynamic, ito'y talagang dapat talagang araw-araw lumalago ka. Dahil lahat ng bagay ay talagang lumalago, di ba? Halaman, yung bata, naging matanda. At nakakalungkot lang kapag ang Kristiyano, matagal na Kristiyano, hindi lumago, di ba? Hindi nag-progress. Pero ang goal natin talaga lahat tayo ay mag-progress. Katulad nga ng ating natutunan na yung 4 greatest encounters that will change our lifestyle, yung meeting with Jesus,
even to our cell group, meeting with God daily sa ating mga daily devotion, meeting with the people of God sa Sunday celebration, at meeting with our mission sa ating mga training na ginagawa. So, Amen. salamat sa bawat isa na kasama natin ay hope lang next week. Magkita-kita pa rin tayo sa ating simbahe online dahil itong ating medyo parang alternative kung tayo medyo nawawala sa ating mga simbahay dahil nga baha-baha. Pero magpapatuloy tayo. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos na ito'y naibalik, di ba, after more than a month na tayo nawala. Kaya palapakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Tayo kayo manalangin at samahan tayo ng Lord sa panahon ng patuloy na pagbaha pa rin by the grace of God. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa nakasama namin na alam po namin marami kang tinuro sa amin na to have that encounter with you. Nawakat sa aming mga personal na buhay, sa aming mga gawain katalimitado, online man to o on-site. Nawa ay talagang kami ay bigyan mo ng biyaya na makabalik katulad nga sa Sunday service. Nawa ay magkaroon ng paraan para kami po ay makasabanan ng sama-sama. Amen. Para lalo kong lumakas. Pero sa panahon ito na bumabaha pa rin doon, palaksin po kami, bigyan mo kami ng provision, huwag mo kami pagkulangin po noon at palaman namin pa kayo na nasa ganitong kalagayan. May dahilan pa rin kami para magpasalamat. Kaya salamat sa iyo, binibalik namin sa lahat ng kapurihan, kalwalatan sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen. 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 Okay, God bless you. God bless you. Yan, so tayo po magpapaalam na. God bless po. God bless, God bless. Walang Tomorrow I'm busy sa blessing may publication, and then Sunday kung makakapit po kayo with all means on-site sa CCCA kayo at online pa rin. laging sapat kaya't God bless, God bless. God bless po. God bless. magsama-sama. Shalom, shalom. Thank you. Salamat at mag-alay ng amin. Ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umingap sumayaw para sa kanya. Umapatuloy. Pasalamatan siya. Iba't kay buti ni Jesus, makasalanan ay kanyang tinubos. Wala nang makapapantay sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya't halina, magsama-sama, magpasalamat at mag-alay ng awit. Ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindak sumayaw para sa kanya. Umawit ng papuri. Magpasalamat at mag-alay ng awit. Ipagdiwang ang pag-ibig niya. Umindak sumayaw